Hi, good morning! Papunta na tayo ng office ulit ngayon. As usual, ano ba nagbago sa araw natin? At tayo papunta na maaga sa office. We're a little bit earlier than usual Fridays. Kasi pag Friday, hindi talaga ako maalis ng bahay na maaga. Normally pag Friday, maalis ako ng bahay mga 4-5-ish in the afternoon. But only because we have a special meeting today, Friday. Sa office, pwede naman mag-zoom lang ako. Kaya lang, how could I live with myself kung kaya kong pumunta pero zinom ko lang yung meeting namin. I think nowadays, importante pa rin yung presence. Hindi dahil kaya mong i-online yung presence mo, gagawin mo kung kaya mo namang naandun. Kung talaga hindi kaya, hindi kaya. Pero pag kaya naman, di gawin natin. Mag-online meeting kami with other of our officers in the company who is outside Metro Manila. Doon na lang ako sa office para ma-join ko yung mga officers namin na nandito sa Maynila. Plus, ako ang may Zoom account. Malis na ako ng bahay agad-agad kanina kasi mainit ulo ng kuya ko sa akin. Mainit ang ulo ni Kuya Jordan sa akin ngayon. Kaya kanina, habang nagbibihis ako doon at nandun pa siya, nagtitipto ako na parang dinosaur sa bahay. Mainit ulo ng kuya ko sa akin kanina. Kasi kagabi, pinasok ko tong kotse dun sa parking, patras sa parking dahil yung kotse ni Klong Klong, hindi ko ma-move, pagpapalitin ko sana. Sa pwesto ng kotse ni Klong, dapat lalagay ko to, yung kotse ni Klong dapat igagarahe ko sa tabi ng motor ni Kuya. So yun ang eksena, gabi-gabi, pag uwi ko, pagpapalitin ko yung kotse. That's what I do every night, pag uwi ko. Routine ko yan. Kagabi, pagpapalitin ko sana, unang-una, sobrang lakas ng ulan. To get out of the car, get inside the other car, tapos ilipat mo yon, get out of that car, get inside this car, ililipat mo, pagpapalitin mo. Kasi pag isang tao ko lang, pagpapalitin mo yung eksaktong pwesto ng dalawang kotse, you have to be in and out of the car at least 4 times. Ganon-ganon ka. So bubuksan ko pa yung gate and everything. Umuulan ng malakas. Plus, eto yun, to my defense. para pag napanood ni Kuya to, alam niya, kaya pala. To my defense, flat yung gulong ng kotse ni Chloe. Hindi ko alam ano nangyari. As in, flat to the ground. As in, talagang sad-sad. Hindi ko alam ano nangyari. Nung ililipat ko na, actually, na-drive ko na. Siguro mga 3 feet na-drive ko na yung kotse. Narinig kong umugong. So, alam ko na nakasayad na yung gulong. Yung gulong, sobrang sad-sad sa ground. So, hindi ko na para i-risk pa na i-drive. So, ang ginawa ko, ito yung eksena. Ang ginawa ko, pinark ko tong kotse na to sa garahe namin at tinabi ko sa motorsiklo ni Kuya. Ngayon yung motorsiklo ni Kuya, saktuhan lang, kotse at motor, wala nang pagitan. Yung, hindi ko lang paano yung nalabas yung motor niya. Antok na rin ako. Pagod ako, galing work yan. Sumuulan. Tapos pag numuulan pa, pag ipaparado mo sa garahe to, dudulas pa siya. So pag ulitin ko na lang, baka dumulas yung kotse. So, nung na-park ko siya, medyo sagad sa motor ni Kuya, hindi ko na inulit. Hindi ko na nilabas, hindi ko na pinasok ulit. Niyaan ko na. Tapos nag-voice message ako kay Kuya. Kuya, tol, sabi ko, pwede mo namang puntahan yung vulcanizing sa kanto. Puntahan naman nila yung kotse ni Klong ng umaga at i-vulcanize na pinuntahan na lang. Nagawa naman ni Kuya na pa-vulcanize naman niya. Very efficient si Kuya. Pero nag-PM sa akin si Kuya. Sabi niya, uli-uli, iusog mo ng konti yung kotse mo kasi hindi ko mailabas yung motor ko. Sabi niya. So, hindi ako nag-reply kasi hindi ko alam sabihin ko. Baka mamaya mag-voice message na lang ako sa kanya. Hindi ko alam na sabihin ko eh. Mamaya na siguro. May paulo niya eh. Later. O mag-voice message na ako ngayon. Palagay niyo ba? Ganun din ba kaya pag mayroong taong sa bahay niyo na mainit ang ulo sa inyo, nagpapanggap ka lampshade, parang hindi ka existing. So minsan ganun ako. Kasi yung kwarto ko sa 3rd floor, di ba? Si Kuya sa 2nd floor. Pero kasi malaking kwarto sa 2nd floor, sila dalawa doon ni Maru. Kanina, nung bubuksan ko yung tangga ng tubig na nasa 2nd floor, nandun pa siya.
So nagpanggap akong ipis, walang ka tunog-tunog. Naglakad ako ng tipto. Ting ting ting. Nasa office na tayo ngayon and we're about to start the meeting with the corporate people. Pero syempre magkakape muna tayo ng Pang's Purple Coffee. Sino sa inyo hindi pa nakakabili nito? Hindi ko hina-hard sell kasi hindi pa gaanong latag yung pinaka-marketing plan namin sa Philippines. But this is being sold sa Papua New Guinea and some parts of Africa. Pang's Purple Coffee. Sarap na ito, grabe. May very own product. Ha? Bilhin na kayo. Punta lamang kayo sa Facebook ng Healthy Jacksons. Healthy Jacksons na Facebook page. I'm so hungry. Nag-i-heat ako ngayon ng pagkain ko sa ref. Nakain tayo. At tulaan nyo kamo kung anong pagkain ko ngayon. Do you wanna guess what's my food? Tama kayo. Yung kinain ko kahapon, yun din ang kakainin ko ngayon. Walang iba. So, nagpatay muna ako ng ilaw. Para hindi ako makita ng mga tao sa opisina kasi baka may kailangan na naman sila sa akin. Hindi ako matapos yung pagkain ko. Kakain po na ako. Yan lang kayo. Nanonood ako ng Old Guard 2. Yan o. Napanood nyo na ba? Hindi pa napanood? Diwag. Lahat muna ako. Kakasay ko lang ng kotse, paalis ako, papunta akong gym, tapos na yung mga errands sa office. Bilang buhos yung ulan, oh. Kaya mapakita ko sa inyo. See that? Wala man lang warning na mahinak ambon, o kaya malamig na hangin. Bigla lang bumagsak yung ulan. May gulay. What is happening to the world? Buti na lang, di pa ako nagpapakarwash, wala nakabit yung gulong. Ano ba to? Blessing ba to na hindi pa ako nakakapagpakarwash? Hello? Bigla na lang bumagsak yung ulan. Kawawa naman yung mga kababayan natin ng mga nagmamotor, di ba? Wala silang kalaban-laban sa ulan. Yung init, matitiis na mga yan. Yung ulan, medyo delikado pa kamo sa pagdadrive yan. Medyo mga 1 hour na rin mula nung kanina kumain ako. Dami ko nakain. Kasi bago pa ako kumain ako ng fruit sa meeting namin. Ang haba ng meeting namin, parang 1 almost 3 hour meeting and 1 hour meeting. Parang ganon. Yung pangalawa, hindi naman makapot ng 1 hour, parang mga 30 minutes lang. All in all, mga 3.5 hours ako nakapag-meeting today. So draining. So sa meeting, kumain ako maraming fruits. Talagang kinain fruits. Busog ako ng fruits, pero kulang. Kaya kumain ako kayo ng adlay. Busog pa ako ngayon. Meron mga 1 hour ago na nakakalipas nung kumain ako ng adlay. Kasi paalas 6 na yun. Kaya lang, di ba kanina nanood ako ng, habang kumakain ng Old Guard 2. Hindi ko kukwento sa inyo, pero hindi ko gano'n nagustuhan yung Old Guard 2. O baka mali lang ako. Baka hindi lang ako yung market niya ng Old Guard 2. Kasi, napanood nyo na ba yung Old Guard 1? The Old Guard. Maganda kasi. So inaasahan ko na yung Old Guard 2 kasi tagal inantay, kaya parang 3 years yata. Inaasahan ko na maganda yung Old Guard 2. Angit. Maganda naman, kaya lang dahil yung Old Guard 1 ay sobrang ganda ng pagkakagawa. Yung 2 yung nag-sacrifice ng kwento, parang binitinggalan niya para antayin yung Old Guard 3, parang ganun. Naka-idlip ako dito sa parking lot. Ayun pa ako nakapark dito, mga 30 minutes na nakatulog ako. Naantok ako. I just want this day over and go home and sleep. But mag-workout tayo. Bawal tamad. Bumili tayo ng pagkain dito. Binuksan na natin. Kinakain na natin. Hindi gumana yung card ko. So, nangungutang tayo sa kay Coach Luis. Ay, kala ko pang hindi mo na ako tutubusin pang. Nag-umiyak na ako sa gilid. Di big time ako. Ayan, buti nagbalik ka. Kumain na ako, makukulong na ako yun.
Generate QR. Kasalukuyan ang gym natin. Patapos na tayo. Bicep na lang. Naduduwal na ako sa pagod. Try nyo na ba yun yung pagod na pagod duwal kayo? Bicep na tayo. So tired. 2.5. One more set for bicep. Yeah. Oh. Let's go. So, I'm tired but energized. Don't you find that weird? There will be days that you are tired, almost to a point of exhaustion. I'm exhausted today, but I'm energized. Ano ba papaliwanag yun? Like, nag-gym ako ngayon, diba? So, pagod ako sa gym, pero energized ako in a way. Kasi parang yung heart rate ko hindi siya inaantok. I don't know how to explain that, but do you feel that? So we have a few minutes to spare before we go on air. And I'm just excited for my day to conclude. Dahil weekend may trabaho pa tayong gagawin. We still have a lot of unfinished things to accomplish ngayong weekend. So practically over the weekend hindi rin ako gaano makakapagpahinga. Baka nga hindi ko papuntahan nanay ko. I'd love to go to my mom and spend the weekend with her, pero sana kayanin ng time natin. Hopefully kayanin ng panahon natin na puntahan si mother ngayong linggo. Iba pa rin pag napupuntahan ko si mother eh. Parang it completes the week pag nakikita ko si mama. Kahit mag-coffee lang, ganun, kahit na just to spend time with her. Anyways, I guess tatapusin ko na yung vlog sa part na ito. Hope you guys had a wonderful time watching my vlog today. Alam ko napaka-random na mga parts ng vlog ko. Alam ko na every so often wala namang laman yung vlog talaga natin. But you still watch. So thank you very much. I think this is day 60 plus. I lost count already. Nalalaman ko na lang kung ano yung day natin kapag nag-i-edit na lang ako. That's the only time that I get to realize the days. So yun lang. You guys are awesome. Thank you for supporting this vlog. Maraming salamat sa panonood ng araw-araw ko. Ang galing-galing ninyo lahat. Thank you very much. Bye-bye everyone. Bye-bye.